Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo sa ating panggabi na online service. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romeo Lasso ng Pateros Evangelical Church. Siguro walang kukontra dito, no? Lahat tayo gusto natin mag-enjoy sa buhay. Enjoy life, yun ang palagi nating narinig. Sabi nga hanggang bata ka pa, dahil pagtanda mo, hindi mo na alam kung anong susunod na pwede mangyayari. At alam po naman natin na lahat, kahit yung mga bata, kaya nga, lalo na ngayon ako, kagaya po sa akin, senior na po ako, no? Palagi narinig ko sa iba na, kukunti na lang ang natitira nating buhay. Let's enjoy life. No? Pero paano nga ba magkakaroon ng enjoy life? No? Bago tayo magpatuloy, hingi tayo doon sa Diyos na nagbibigay talaga ng enjoy life. Panginoon, salamat. Sa buong araw na ito, sinamahan, ginabayan niyo po kami. Even sa masamang panahon, nakita namin kung paanong iningatan, ginabayan niyo po kami. At ito kami ngayon sa inyong harapan, Panginoon, makaka-experience ng magandang bagay sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong salita. Gusto po namin ma-enjoy, Panginoon, ang gagawin po namin pag-aaral nito. Kaya samahan niyo po kami. Sa lahat ng aming gagawin, mataas, maluwalhati ka. At higit sa lahat, ikaw magbigay ng liwanag sa aming isipan, sa aming puso. Natanggapin namin na ito ang tanging paraan mag-enjoy sa buhay na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabi po sa Kawikaan, no? 10:3, ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay, kanyang ginugutom naman. Enjoy life, ito ang gusto na ibigay ng Lord sa mga taong matuwid. No? Pero, meron tayong dapat gawin to be considered as matuwid. Meron tayong dapat gawin. Unang-una na dapat natin gawin, dapat daw tayo ay masipag. No? Masipag. Kawikaan 10:4. Ang kamay ng tamad ay tiyak na magdarahok, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masinop. So kapag masikap tayo, gustong-gusto ng Lord na tayo ay i-bless. Kahit anong saang larangan. No? Ang trabaho mo man bagay, parang sa tingin na iba, di trabaho. Kung ang trabaho mo atleta, kailangan masipag ka mag-practice. Kailangan masipag ka mag-exercise. Kailangan masipag ka tumakbo. Kagaya ni Iyala. Sa tingin ba niyo, overnight yun, nangyari sa kanya yun? Masipag mag-practice yun. Si Stephen Curry, gagaling ba yun? Masipag mag-practice yun. Kobe Bryant, masipag mag-practice yun. Kawhi Leonard, masipag mag-practice yun. So lahat, malaking bagay ang masipag. At kapag masipag daw, lalong-lalo na para kay Lord, palagi kang nagde-devotion, nagme-meditate. At syempre, pag masipag ka mag-meditate, masipag ka mag-pray, hindi mo pwede na hindi ka pagpalain ng Diyos. At pag sinabi pinagpala ka ng Diyos, yun ang pinaka-enjoying sa buhay ng isang Kristiyano. No? Kaya nga sabi niya, no, di ba? Tsaka, di ba very enjoying kapag hindi ka naghihikaw? Tingnan niyo po. Kukunin kaya ang isang tao, bawa, kagaya po kay Stephen Curry. Kukunin kaya yan na player kung hindi yan masipag? Di ba? Marami nga ako naririnig sa NBA. May mga iba na magaling naman, kaya lang may attitude. Ano yung attitude? Hindi sumasama sa practice. So ano nangyayari? Binibitawan sila ng ibang team kahit na siya ay magaling. Meron siyang skill. Kaya lang, dahil siya ay tamad makipag-bonding o sumama sa practice, siya ay inaalis. To the point na nawawalan siya ng hanapbuhay. At syempre, kapag ikaw ay walang hanapbuhay, umpisa na ito ng paghihikahos. Kaya malaking bagay po yung masipag. At sabi nga, lalong-lalo na, kung masipag ka, sa gawain para kay Lord. Masipag ka mag-pray, masipag kang umatin ng mga gawain, masipag ka na mag-meditate ng Word of God, masipag ka na
sumama doon sa mga gawain pagtulong sa ating kapwa. No? Mag-i-enjoy ka. No? Sabi nga sa Kawikaan 19:15, ang taong tamad ay laging nakatihaya, kaya't siya'y nagugutom, walang panlagay sa sikmura. Totoo to. No? Kapag tamad ka, walang taong gustong halos sumama sa'yo. Kasi bakit? Gutom ka eh. Gutom ka. Tsaka ikaw, pakakainin mo ba yung taong tamad? Sumasama lang sa inyo pagkakakain, pero pag gagawain, hindi tumutulong. Isasama mo pa ba yan? Of course, hindi. So, para mag-enjoy ka ng sa life, kailangan daw, ikaw ay masipag. Pangalawa, para ikaw ay mag-enjoy sa buhay at makikita mo na magagandang resulta, dapat marunong kang mag-imbak. Dapat nag-iimbak. Sa madaling salita, nag-iipon. Kawikaan 10:5. Ang nag-iimbak kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ngunit ang natutulog kung anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. To enjoy life, kailangan din natin mag-impok para sa future. Di palagi malakas ang bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ng iba, again, habang bata pa, anuhin mo na yung katawan mo dahil hindi ka nakasiguro kung hanggang kailan ka lang malakas. Hindi mo alam kung hanggang kailan lang ay tatagal ng katawan mo. Hindi mo rin alam kung hanggang kailan ang itatagal mo kasama ang pamilya. So dapat, no, nag-iimbak. No. At sabi nga, dapat nag-iipon. Alam niyo po, minsan natutuwa ako eh. No? Sa probinsya, ewan ko lang kung napansin po niyo, sa probinsya, meron sila mga kahoy na nakasalansan, kasi pang naggagatong eh, di ba? Makikita mo ang ganda ng pagkakasalansan ng kahoy. Yun pala, pagkatag-ulan, doon sila kukuha ng kanilang panggatong. Pero habang maaraw pa, nakasalansan yon, hindi nila gagalawin yun. Kukuha muna sila ng ibang kahoy, yun ang panggagatong na. So, ibig sabihin, naghahanda sila in case na hindi na nila kaya na magtrabaho o lumabas. Parang napapansin natin niya kagaya sa mga langgam. Di ba? Yung mga langgam, pansinin po niya. Pag tag-araw, nandiyan, nagtatrabaho. Nag-iimbak yan. Pero pag tag-ulan, makikita mo, wala kang makikitang langgam na naglalakad. Nandiyan sa mga kung saan-saang lugar. Nakatago na yan. Dahil nakapag-imbak na sila. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay may oras. No? Merong time sa lahat ng bagay. No? Kaya nga sabi sa mga ngaral, no, 3:1-2, ang lahat na sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang, panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng tanim. Pag time ng work, dapat nag-work. May mga taong gano'n eh. Merong boss na gano'n. Magaling makisama sa mga tao niya. Nakikihalubilo. Pero pag sinabing time para magtrabaho, talagang magtatrabaho. Ibig sabihin, gagawin mo yung dapat mong gawin sa oras. Ito, palagi kong sinasabi, meron tayong 24 oras. May 8 oras ka na pwede mong itulog. Actually, pagka medyo may edad ka na nga, kahit 6 na oras lang, no? Kahit 6 na oras lang, okay na yon. Pero of course, maganda kung makakaya mo ng 8 oras. Pero hindi man masama kung 6 na oras. Tapos, meron kang 8 oras na magtatrabaho. 8 oras na matutulog, 8 oras na magtatrabaho. So, 24 oras, anong gagawin mo ngayon sa natitirang 8 oras? Dapat may ginagawa kang kapaki-pakinabang. At ang isa na dyan, pwede na, unang-una, siyempre, dapat kasama sa itinerary natin araw-araw is yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat masipag. No? Kasama dyan yung ating pananalangin. Kasama dyan yung pakikipag-fellowship natin. Unang-una, sa pamilya natin. Pangalawa, sa mga tao na kasama natin sa church. So, ibig sabihin, dapat nag-iimbak. Nag-iimbak ng panahon, ng pananalapi, ng maaring kabubuhay, nag-iimbak ng kaibigan. Nag-iimbak ng mga tao na madadala para sa Panginoon. May oras ang bawat panahon. No? Kagaya po sa akin,
Hindi po ako ibig sabihin na totally na wala na akong social life. Pangatlo, dapat willing po tayong matuto. Dapat matuto. Kawikaan 10:8. Magandang payo'y tinatanggap ng pusong may unawa. Ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na magsalita. Kung gusto po natin ng tamang direksyon at maintindihan natin ang maraming bagay, dapat makiwiling tayong makinig po sa mga advices. Willing makinig. Di sinabi na lahat ng sinasabi nila, gagawin natin. Pag-aralan natin. At kung applicable sa buhay mo, sa buhay natin, let's do it. Gawin natin. Huwag tayong maging sobrang akala natin, alam na natin ang lahat. Masaya ang buhay kapag tama ang ating desisyon. Kagaya nga po nung sinabi ko, no, hindi masama na makinig sa advices ng iba. No? Huwag nating isipin na sobrang galing na natin. Mas maganda, pinakikinggan natin lahat ng maraming nagbibigay sa atin ng advices. At makakatulong po ito. No? Yung mga tao na pakiramdam niya, alam na niya lahat, hindi matututo yan. Hindi madadagdagan yung kanyang kaalaman. At kapag kulang ka sa kaalaman, hindi ka mag-enjoy sa life. Kailangan natin, kaya nga sinasabi, no man is an island. Totoo po yan. No, gusto ng Lord, ibigay, magkaroon tayo ng maayos na magandang klase ng pamumuhay. No, kaya nga sinabi sa Kawikaan 10:9, ang namuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. So kapag tapat daw ang pamumuhay natin, merong kapayapaan. So ibig sabihin, pag merong kapayapaan, enjoy life. Di ba? Yun ang isa sa pinakagustong gusto ng tao, yung merong kapayapaan. Di ba sabi nga na, ang dami mong pera, pero wala ka namang kapayapaan. Ang dami mong mga ari-arian. No? Ang dami mong katulong, ang dami mong bodyguard dahil sobrang yaman mo, pero wala kang kapayapaan. At ang kapayapaan, yung even sa pagtulog mo, makikita mo, mararanasan mo, ang sarap ng tulog mo. No? That's life. Hindi mo kailangan uminom ng kung ano-anong mga inumin para ikaw ay makatulog. At yun po ang pangarap ng ating Panginoong Hesus sa atin. No, yun ang gusto ng ating Panginoon. Kaya sabi nga niya sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Alam naman natin kung sino yun. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Huwag po nating hayaan na nakawin, sirain ang ating buhay na magnanakaw. Kaya na sabi ko, demonyo. Huwag nating hayaan. At para magkaroon po tayo, ma-enjoy po natin ang life, isa lang. Lapit tayo sa ating Panginoon. Commit natin ang ating sarili sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya. At ang sabi nga, ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan. No? Ang matuwid. Ang tanong, kapatid, matuwid ka ba? No? Matuwid ka ba? Kasi ang matuwid, bibigyan ni Lord ng enjoyment sa buhay. Ang matuwid ay tunay na makikita sa pamamagitan ng ating mga ginagawa sa araw-araw. Masipag ka ba mag-aral ng salita ng Diyos? Nag-iimbak ka ba ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos? Willing ka ba na matuto pa tungkol sa salita ng Diyos? Kung ito ang gusto mo, anyayahan kita sa isang panalangin. Sa panalangin ng paglapit natin sa ating Diyos, at hihingi natin sa ating Diyos ang Kanyang paggabay, hihingi natin sa Kanya ang kapatawaran. Maaring kuminsan, naisip na, baka nagsarili na tayo, nakalimutan natin na kailangan natin ng isang Diyos na tutulong sa atin. Tayo po'y pumikit, tayo po'y lalapit sa ating Diyos. Kapatid, sa mga oras ito, hindi ko alam kung anong kalalagayan mo ngayon. Nag-enjoy ka ba sa buhay? Masaya ka ba sa buhay? Gusto mo ba yung life na talagang, hindi lang dito. Kasi lahat ng bagay dito sa mundo ay temporary lang. Maaring dito, mag-enjoy ka, pero meron pang mas nakaka-enjoy. Ano yun? Yung nasa piling ng Diyos. Makikita natin
Sa pamamagitan ng palagi nating pagiging masipag nating paglapit sa Kanya, nag-iimbak tayo ng karunungan galing sa Kanyang mga salita, at willing tayong matuto. Kapag meron tayong ganitong attitude, makikita mo, merong magandang resulta. Merong magandang mangyayari. At makikita natin, no? Makikita natin yung pangunawa ibibigay ng Diyos. No? Marami siyang bagay na gustong ibigay sa atin. Kaya lang, gusto niya, no? Pagharian tayo ng kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Pero merong kondisyon. Dapat mamuhay tayo ng tapat. Kaya, kapatid, aanyayahan kita, sumunod ka. Sa panalangin na aking sasabihin, ariin mo na sarili mong panalangin, ang panalangin ito. Sapagkat ito magdadala sa atin sa kapayapaan, which mag-i-resulta ito na mag-i-enjoy tayo sa buhay habang nandito tayo sa mundong ito. Tayo manalangin. Panginoon, salamat. Muli binuksan mo ang aming isipan, ang aming puso, sa katotohanan na ang tanging kapayapaan ay sa iyo lang namin matatagpuan. Ang kahulugan ng buhay ay sa iyo lang namin matatagpuan. Kaya sa mga oras ng Panginoon, humihingi po kami ng tawad. Kasi alam po namin ang kasalanan ay isang daan, isang paraan ng kalaban para kami dayain, nakawin, yung kagalakan na pwede mong ibigay sa amin. At ang pwede lang maghiwalay sa amin sa inyo ay ang aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, ayon sa sinasabi po ng iyong salita, sa 1 John 1:9, na kung kami lamang ay lalapit, magpapakumbaba, aaminin namin ang mga kasalanan, kami patatawarin mo at lilinisin mo sa lahat ng aming mga kasalanan. Kapatid, sa mga oras ito, sabihin mo sa ating Panginoon, ikaw lang, tsaka siya ang nakakaalam. Willing yung ating Panginoon, pakinggan yung ating pag-amin. At sabi naman niya kailangan matuto tayo sa pamamagitan ng kanyang salita na willing siya tayong patawarin at tayo lilinisin. Kapatid, kapag ginawa mo yan, makikita mo kung paano gagawaan, Lord. Aalisin niya yung agam-agam natin, which magiging danto na libreng-libre tayo makipag-usap sa ating Diyos. At makikita mo kung paano niya, kung pwede, alisin lahat ng mga nararamdaman natin na guiltiness. Gusto ng Lord na tulungan tayo. Huwag tayong magpadaya, huwag nating hayaan na nakawin ng kalaban yung tamang kaisipan para sa ating Diyos. Huwag nating hayaan na mawala yung gusto ng Diyos na mag-enjoy tayo sa buhay. Kapiling siya. Mararanasan natin ito. Yes, sabihin mo sa Kanya lahat. Ipaalala sa iyo. Ipaalala sa atin ng Diyos yung ating pagkakamali, yung ating pagkukulang. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Kapatid, maaaring sa panahong ito yung pagkakataon na pwedeng ibigay mo ang sarili mo sa ating Panginoon. Tanggapin mo siya. At ikaw ay manalig sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus. Meron kang physical na karamdaman sa mga panahong ito. Ito yung pagkakataon, gusto ng Lord. Mag-enjoy ka sa buhay, gusto ng Lord, mawala yung mga karamdaman na yan. Yung agam-agam sa buhay. Sabihin mo sa Panginoon, ano man yung physical na karamdaman mo sa panahong ito, sa mga oras ito. Bigyan mo sa ating Panginoon, willing siya. Willing siya. Opo Panginoon, binibigay po namin sa iyo yung aming physical na karamdaman. Maski ako mismo Panginoon, meron akong karamdaman. Sa iyo pinagkakatiwala namin. Pinagkakatiwala namin lahat sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Sige, sabihin mo kapatid. Gusto ng Lord, igawad yung kagalingan. Maniwala, manalig tayo sa Kanya. Yes, sir. Financially, ang sabi ng ating Panginoon, ang lahat ng nananalig sa Kanya, nananampalataya, hindi niya pagkukulangin. Bibigyan niya tayo ng maayos na pwedeng pagkakitaan. Maging masipag lang tayo, kagaya ng pinag-aralan natin kanina. Magtiyaga lang tayo. No? Gusto ng Lord na maging masipag tayo. Of course, dapat sa unang-unang maging masipag tayo sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Yes.
Huwag tayong mapapagod na manalangin, lumapit sa ating Panginoon. Huwihiling ang ating Panginoon. Siya mismo ang nag-aalok, may kabigatan, lumapit sa Kanya at bibigyan niya ng kapahingahan. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, dalangin ko po ang aming mga kapatid nagdiriwang ng kaarawan, anniversary. Salamat, Panginoon, sa extension ng buhay, sa extension ng pagsasama. Salamat, Panginoon. Salamat. Lord, patuloy, tinataas po namin ang mga nangyayari sa aming bansa, lalo na po yung bagyo, ang daming nasalanta. Lord, ikaw ay isang mabuting Diyos na kaya mong pigilin itong mga bagay na ito. Tulungan niyo po, Panginoon, bigyan niyo po ng sapat na karunungan, kaalaman, ang aming nasa gobyerno, lalo na sa pagtulong sa mga nangangailangan. Magampanan po nila ang kanilang mga tungkulin. Yes, Lord. Maging sa nangyayari po na mga impeachment, ikaw po manguna. Lumabas po yung katotohanan. Dahil lang po namin, Panginoon, ikaw lang naman talagang katotohanan at ikaw magbigay ng conviction doon sa mga taong nagkamali, nagkasala, na makita nila bago maging huli lahat, lumapit po, magsisi, aminin yung kanilang pagkakamali, unang-una sa inyo. Unang-una po sa inyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Ganyan na rin, Panginoon, ang nangyayari sa aming bansa na pilit na may ginagawa ang ibang bansa, lalong-lalo na po in China. Nagtulungan niyo po ang aming bansa. Yung mga nasa tungkulin sa gobyerno, bigyan niyo po sila, Panginoon, patuloy ng karunungan at kaalaman kung paano po sila magkakaroon po ng decision making sa lahat ng kanilang gagawin. Lord, ang bansa po namin ay lubog na lubog sa mga tubig, ulan. Hayaan niyo po, Panginoon, na talagang maayos, masolve na po yung problema namin sa flood. Maayos, magawa ng maayos yung mga flood control. Sapagkat sa ibang bansa, Lord, matataas, nagagawa nila, naayos nila. Lord, tulungan niyo po na magkaroon ng liwanag, lalo-lalo na yung aming nasa gobyerno na gamitin nila ng tama yung aming pera. Hindi po mahirap ang Pilipinas, mayaman mga po kami sa natural resources eh. Pero ikaw, Panginoon, ang magbibigay ng magkaroon ng banal na takot lahat ng nanunungkulan sa government, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord. Salamat po ng marami. Salamat, even ang may mga kapulisan, mga sundalo, magampanan nila kanilang tungkulin para sa patuloy na peace and order ng aming bansa. Ganyan na rin po ang aming mga senador, magkaisa po sila sa paggawa po ng batas, naaayon po sa inyong salita, even ang mga congressman, magkaroon po sila ng banal na takot sa inyo para hindi rin sila magkakamali sa mga batas na kanilang gagawin, ayon sa iyong mga salita na tatawagin po itong God's law. Panginoon, sa gabing ito, salamat, dahil lang po namin, alam na namin ang dapat namin gawin para mag-enjoy kami sa buhay. Walang iba, kundi ang manalig, sumampalataya, at panghawakan ang iyong mga pangako. At hayaan niyo po, Panginoon, na hindi lang namin panghawakan, kundi gagawin namin kung ano po ang sinasabi ng inyong mga salita. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin na gagawin mo, mangyayari ito. Dalangin din po namin pala, Panginoon, pagpalain mo ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin ang lahat ng bagay na aming nilapit sa inyo, dinulog sa inyo, sinagot nyo na, dahil ito hinihingi po namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romeo Lason, nagsasabing magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.